Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Pahayag ito ni ex-senator Bong Revilla sa pag-issue ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest. Makukulong na siya. Non-bailable yung kasong naisampa sa kanya. Ito, title, Wala Akong Kasalanan. Nakatakdang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa mga autoridad matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban sa kanya. Kaugnay ito ng kinakaharap niyang kasong malversation dahil sa pagkakasangkot sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa kabila ng kanyang kalungkutan dahil sa aniyay kawalan ng due process, nanindigan si Revilla na wala siyang kasalanan. Hihingi ako ng panalangin. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yan po ang panawagan ng dating senador. Okay. So, tignan natin ha. Ano ang reaksyon ng taong bayan? Naniniwala ba sila kay ex-senator Revilla or tumatawa lang? Nako, mas marami ang tumatawa. 25,000 ang nag-react, 19,000 ang tumatawa, 4,400 ang nag-like, 347 ang nag-love. So halos, ilan ito? 90% ang hindi naniniwala dito sa pahayag ng dating senador na wala siyang kasalanan. Okay. Auron J. Hubilla, for the second time around. Yes, pangalawa na ito dahil yung Napoles scam nung una, nakulong na rin siya eh. Kaya siguro isipin niya, napagdaanan ko na yan. Ano bang nangyari sa Napoles? Parang acquitted siya, no? Kaya nakalabas eh. Sa tatlong sinampahan ng kaso, yung Napoles, Enrile, Jinggoy, and Revilla. Ang alam ko acquitted si Enrile at Revilla. Itong si Jinggoy na lang ang ongoing pa yung kaso niya. So, in fairness, kay ex-senator Revilla, he is deemed innocent dahil wala pang hatol ng korte. Kaya hindi natin masabi kung ano ba talaga. Huwag muna tayong manghusga. Let the court decide. Kaya lang, medyo matagal-tagal ito ang alam ko eh. So, yun ang mahirap, yung makukulong ka. So, talagang mahirap ito para sa kanyang pamilya kasi yung pamilya niya mag-alala sa kanya. Ano bang tingin nyo kay ex-senator Revilla? Considered ba siyang big fish? To me, hindi na. Dapat sana yung kung ako ang mag-determine ng big fish dito sa Kongreso, sa Kamara, dahil sila ang nagsimula niyan. Ang big fish, to me, itong si Saldico at kanyang mga amo, pataas. Kasi, hindi magagawa ni Saldico ang kanyang nagawa na according to DILG Secretary Junvic Rimulya, baka aabot ng $1 billion ang kanyang nakulimba.
Tapos, baka mas malaki pa ang kanyang boss na si Romualdez. Sabi ni ah, Secretary Jun Vic Rimulya. So, ang mga big fish, dapat dito sa mga kongresista. Kaya lang, nakakalungkot dahil si Saldico lang ang talagang may warrant of arrest na hindi pa nila mapakulong-kulong. Dahil nagtatago at ang gobyerno natin hindi sigurado kung nasaan. Naniniwala lang sila na nasa Portugal but hindi ito sigurado. So kahapon, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing at may ipresenta ni Senator Lacson na testigo na magdidiin sana kay Romualdez. I don't know sa inyo kung ano sa tingin nyo, kung malakas ba o mahina yung ebidensya na yun. To me, medyo mahina. Kaya, ligtas pa rin si Romualdez. Sino pa yung mga ibang kongresista? Yung Garjola, yung party list representative ng Construction Workers Solidarity. Hanggang ngayon, wala pa mang kaso. Hanggang frozen accounts lang. Yung magkapatid na Yap. Tapos, hindi ko na alam kung mayroon pang ibang kongresista na ano. So, to me, hindi ako kontento dito sa nangyari, itong ginagawa ng Marcos admin sa paghabol, pagpakulong sa mga salarin. Kasi, bilyones, trilyones ang nasasangkot dito. Tapos, ganyan lang, hanggang Revilla lang at saka si Sara Diskaya. Sana mahuli na nila si Romualdez, si Saldico, at sana may mas malaki pang o mas mabigat na testigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, sa tingin ko, malabo, hindi pa nila ito mapapakulong si dating Speaker Martin Romualdez. Salamat po mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo nang matagaan si tatay. Tagaan Giero. Tanawan na ni akong sinano. Kabungkag na ni akong balay. Amo na ni ang akong balay magkabungkag na. Mao ni ang balay ni Lolo. Amo na ni siya tanawa akong balay o magka bungkag na ni. Ipanuturan na nako og kuan bato kay lupad na sa langit. Tanawa na o. Mao ni ang sulod ni tatay. Wa na akong kuan. Kusog kay allergy ko. So kung ulan, turuan daw kay si tatay o kay ang iyong balay o tayo. Magkuan na siya. Tanawang abuano. Kung magluto sila, Magbasa so na. magbasa na. Among nilutuan. Kanaagi man na sa ulan na no, kanang naada ka. So munang ilang kahimtang. Ulan na gyud. Ang diri sa sala, so gisapahan na lang og habol og silupin. Karon dili daw tuluan sa ulan. Oh, so karon tay unsay imong masulti nga natagaan ka Giero, makaatop na gyud ka. So atol pa gyud sa Pasko. Merry Christmas tay. Oh, salamat kayo kay ikaw nagatag sa mo grasya og panalangin inatuntak nga tanang tatagaan og maayong panlawas. So tay nganong karon sa pila ka tuig sa kidugayon sa imong balay karon pa kan makatop og Giero, karon pa mapulihan nga natagaan ka. So unsa day imong panginabuhian tay? Ang akong paningabuhian ngadtong una nga kusog pa ko farmer ko So doon mag-uuma. sa area sa among yutang kabilin. Oh. Unya karon nga na kang minyo ng akong mga anak So, na wala wala na na kay di kaya. akong kay mo kay ang akong So pila na imong edad tay?
66. So sila kay mga anak tay. 8. So, Natananan na kami so nyo. senior na si tatay. So dako iyang pasalamat sa Ginoo nga natabangan siya. O giyero kay makaatog na daw siya. Sige tay, salamat. Salamat kaayo, salamat kaayo. Mato magbabaya. Hamig suportar ta kaniton hantod sige, o tay. gamit Salamat po. mga katauhan na suportaran kay sa mga senior citizen O sige ang mga tay. maluyaon. Salamat. Salamat.